Praise the Lord. Balik sa kong ablis yung Bible, mga ison. Genesis chapter 2, verse 17. Genesis chapter 2, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Father God, salamat kay sa imong grasya, nga imong gipaabot sa amoa this morning. Salamat kay Father, nga ikaw nagapadayon pagpamuhat sa among kinasuluran. Padayon ka nakiistorya sa tagsa-tagsa, padayon ka nagalamdag sa tagsa-tagsa, padayon ka nag-usab ka namo amahan, pinagis imong pulong, nga imong gipadangat sa amoa this morning. Salamat kay Father sa imong presence, nga imo sab kaming gitabangan, nga ma-aware kami matag minuto, matag segundo sa imong presence. Salamat kay Father, nga ang imong presensya, ang imong Holy Spirit mo naghari ni ining kabuntagon, and it is helping us hear your voice within the voice in our midst. Father, thank you that by your grace you inspire us and you encourage us, Father God, to do your perfect will at all times. Father, we lift up your name right now. We continue to bless you and give you thanks. Amen and amen. Praise God. So, part 4 na ni mga igsoon ha. Ito laning kung ano nugmayo. Okay? Practical applications in resolving differences in truth and love. So, ato nakatunan sa previous 3 message ato, nga kining gitawag nato nga conflict, usa ni siya ka mental struggle nga nagsugod sa utok sa tao the moment we accept good and evil. So mo na giingon na ginako nga imong himuo na tong parts atong vocabulary mga igsoon, kining gitawag na kog duality, kay mao ni nag-exist gyud sa kalibutan bisan na sa religion. So ang duality, pag moingon gani kog duality, nagpasabot ko na good and evil. So, nagpasabot ko good and evil, nagpasabot ko right and wrong. Okay, so, pagkaon man gud sa tao sa tree of the knowledge of good and evil, didto nagsugod ang conflict. Didto nagsugod ang differences. Didto nagsugod ang division. Didto nagsugod ang gitawag nato nga separation. So, mo na giingon lagi nila ba na sila'y nindot kay ba ambot kay limot kung kinsa to nga kuan nga tao nagsulti siya nga ang the law of the jungle daw is competition. The law of cooperation is the law ingon siya nga the law of the jungle is competition. The law of civilization daw is cooperation. Unya, na ako'y nindot kay tanan nga gihatag ang Ginuos ko nga sa akong studies nako atong niaging tuig nga na-amaze kay ko ba sa iyang definition about civilization. Ang iyang definition sa civilization is when you know how to manage your emotions, you are a civilized person. Nindot kay siya og kanang definition sa civilized person no, ningon siya, when you know how to manage your emotion, you are a civilized person. At tinuod bitaw gyud kay ngano no, mao ni siya. Pag moadto bitaw kag mga lugar bitaw nga gitawag nato ba nga dili bitaw civilized, unsay pasabutan ng dili civilized, kana bitaw taas kayo og rate of illiteracy ba.
taas kay great bitaw nga way grado ang mga tao, diha gyud ka kasugat og mga taong isog. Pati yung daghanang isog diha niya ang pamaagi ang mga lugar no, patas anay sa sundang. Nakasugo, nakamisyon jud og mga lugar, mga igsoon nga bisag asa lang kumulingi no, ang mga pinuti ang sagyad gyud ko anay. Sagyad yuta inko. Yeah, they are so proud to tell us nga diring lugar Brad sultian ti ka pastor kini dire, kami dire di gyud mi basta-basta. Nanuted gyud mi sa among pagkaisog. So mura bitaw nahimo nimo bitaw makaingon ka ba nga nahimo naman ning source sa ilang garbo nya wa sila kalibutan nga ang kana dayang atong kaisog kundi na nimo ma-manage mo na gitawag og uncivilized person. Uncivilized ba? So kay inigsod nimo sa mga lugar nga civilized bitaw kay tanan wala man ang problema ha. Controlled man nato ang atong kaugalingon. So mao na again balikon sa nako no mohatag ko gamay foundation no sa atong share no. Pagsultis Bible nga niingon ang Bible mga igsoon, and let us make man in our own image after our likeness and let them have dominion. Pagsulti sa Bible, let them have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and over every creeping thing, and of the fish of the sea. Dili na siya literal lang ang application. Although part ang literal interpretation na pero ang pinaka interpretation na pag magsulti gani ang Bible, let them have dominion over the birds of the air. Thoughts na nimo. Thoughts na to. Panghuna-huna. Pag moingon ganing Bible og and over every creeping thing upon the earth, creeping thing, mga mananap nga naglakaw sa dagat, imuha ng untamed emotions. Nganong gitawag na kong untamed emotions, kaya wa man nimo makontrol, wa nimo mapaanad ba? Muna matingala ka mga igsoon, no? Kanang mananap, no? Magpatay, biya na sila. Magpinatyanay, biya na mga mananap, labi nagmasagol ng leon sa karniro, nahurot ng kanding nimo, ugan ng imong kuan nimo, na leon, og tigre, leopard, masagol diya. Pero mag-wonder ka ba? Ngano man tong pagsuod nila sa arka, wa may nagpinatyanay? No, di ba? Lain-lain man to, no? So, sa may meaning nga ng pagsuod sa arka na we have to remember nga kanang arka di po na literal. Ang ark mga sa Old Testament literal ang ark. Pag abot sa New Testament mga igsoon, ang ark spiritual, ang arka mao si Kristo. Kung kanang tanang mananap nga naa des yuta isulod na nato sa arka di na magbugno. Nga nako ninyo mga igsoon, mo bitaw na moingon bitaw Bible bitaw nga inig-abot kuno sa millennial reign of Christ. Ang leon kuno di na mukaon sa karniro. Ang bitin, di na mamaak. Yung sila, nindot kuno kaing millennial reign of Christ, kaya mga nanap, di na magkinananay. Ano man, naghari naman si Kristo, pero di pa gani maghari si Kristo sa itong kinasuluran. Kanang tanang klase ni mong emosyon niya, magbugno na. Munang usahay, di ka kasabot sa imong gibati ba? Inik matog, kaya ni kagabi, nagbugno imong emosyon. Unya, kanaan man pong tao nga, kini ha. Kana bitang magbugno ang imong emosyon sa sod. Nya di way makatudlo bitaw nimo, di po ka masabtan sa imong pares. Maan ka ngilad kag batasan, ano man. Magpataka naman lang po kag pangaway. Nya wa man ka masabtis mga tao sa imong palibot, nga naday kay kumbati nga giatubang sa sod nimo. So, kung mas spiritual ka, makasabot ka aning klasehas mga experience. So, ang mananap, gisod sa arka. Pag sud sa arka, mga igsoon, wa na magpatay. So, inahanglan, ang tanang mananap, siyuta, mga igsoon na, isod na to sa arka. Now again, birds of the air, thoughts. Unsay gisulti sa Bible, let them have dominion over the birds of the air, beast of the field. Kontrolado nimo imong emotion. What do you mean by kontrolado nimo imong emotion? We need to be aware of our emotions. We need to be aware of our thoughts. Kung aware ka sa imong thoughts, ang resulta ana mga igsoon mao ni. Your thoughts, my thoughts, our thoughts will not flow unexamined. Kung aware ka sa imong emotions, your emotion cannot flow
unexamined. Unexamined, wala ma-examine ba? So, if your emotion is unexamined, kabaw mo kung si resulta ni, it will produce unconscious action. Kabaw mo unsa ng unconscious action? Action ba nga wa gihuna-huna? Resulta sa imuhang raging emotion nga naka-identify ka at that particular time. Mo na mo ingon ang tao, "Talagawan, napatay man ako. Nawad-an ko sa napatay nako, nasumbag nako, nalugos nako, nakapangawat ko ana, ano man." Tungod sa imuhang gitawag nato nga unconscious action, which is the result of unexamined emotion and unexamined thoughts. So pagsulti sa Bible, let them have dominion over the birds of the air, thought life na nimo. Beast of the field, emotions na nimo. Fish of the sea. Kanang fish of the sea, mga klase sa panghuna-huna nga nagagikan sa lawom kay nimo nga negatibo nga panghuna-huna. Kanang thoughts nimo ba nga creepy kay ba? Creepy kay kanang hideous kay nga mga panghuna-huna ba? Nga ikaw ra ang nahibaw. So mo na balik ta mga igsoon, no? Nahibaw-an na to nga ang mental conflict, kining conflict nagsugod sa pagkaon sa tao sa gitawag na to tree of the knowledge of good and evil. Atong team is practical applications in resolving differences in truth and love. Kini mangong differences diri. Ang diferensya mo is good ug sa evil. What tay conflict sa relationship? Okay, dara ha. Wala tay conflict sa relationship. Pero na kay conflicts pangwarta. Unsa may gitawag na kung conflicts pangwarta? Kana bitaw nagkumbati pirmi ba ang imuhang bayronon? Kada 15-30 or kada 5-20. Every time mo tawag ang imong anak kay mga tuition, mga baon, manerbyos ka. Every time mo abot ang pizzas ting bayad nimo school way nimo. Mawadaan kas buot, mangaway kas mga tao nga nasa imong palibot nga wa hatag nimo kwarta o kanang tawhana na nanay conflict sa sud. Ha? Kay kini mangong tao nga naay conflict sa sud god kung kinsa maduol na mo mabuthan. Nakita ko ninyo mga ison? Nga, kanang, for example, wa kay conflict sa relationship, pero grabe kayo mong conflict mas kawadon. Ha? Sus, kung na'y maduol ka manok mga ison, makawat yun mo. So, pagtanaw ni mo, naay kamunggay nga, pikas, naay ka ng kapayas, naay manok, bitaw ni duol sa imuhap. So, pagduol sa manok, pastor, dali ara lagi nako nakasagyo ko pastor kay nalubag dayon akong liog. Wa gud katingog pastor ang manok patay nito pastor. Ya ana ra ko niya. Gunita liog, gunitang ulo puk. Patay. Nihilak lang yung ko pastor nga nangay ko pasaylos Ginoo. Unsa man to? Conflict. Nay conflict mo na giingon nila laban lang, laban. Sa paglaban ya, pastor, nilaban ko niya. Napildi man ko. So, may conflict, no? Conflicts relationship, conflicts pangwarta, internal conflict nimo sa imong kaugalingon. For example, sa mga estudyante, unsa may conflicts mga estudyante? How to get good grades. So, manong pagkuglindot ka grado ka na internal conflict na sud nimo. Kinahanglan mahibaw kas principles unsa unong paggawa sa imong estado karon para makakuha kag dagkong grado. For example, karon gusto ka og successful Christian lifestyle. Gusto ka og gitawag natog abundant life. Sultian ta mo mga igsoon ang nag-uwang nato, tanawa ha, ang nag-uwang nato, ang gap nato sa gitawag natog abundant life. Kining atong gitindugan ron mao ni atong gitawag nga comfort zone nato. Unya diha gitawag nato og abundant life. Ang gap diha mga igsoon. Suba sa negatibo. Suba sa negativity. Latason na nimo. Latason gyud na nimo negativity ngano man mo nimo pugong nimo.
Nga di ka ka-experience sa eternal life, quality life, abundant life, nga giandam sa Ginoo sa ato. Amo na mo ingon ko, abundant life begins. Ano sa aman? Sa dihang mahunong na. Ano sa aman? Sa dihang mugawas ka sa imong comfort zone. Mao na ito resolve ron. Practical applications in resolving truth and love. Practical applications in resolving differences in truth and love. So, last week, ato pong nahibawan sa tulo na to collection that conflict is a choice. Choice na siya. Mo bitaw na mga igsuon nga kini pahinumduman ta mo ani. Excellence is not a destiny. Ayaw jud mo kalimot ani mga igsuon. Gusto ka mausab imong lifestyle, gusto ka ma-resolve nimo ang truth pinaagis gugma o kamatuoran, we have to remember that excellence is not a destiny. Excellence is a choice that we need to do every day. Pag mata pala nimo pagbuntag, always choose those things that God has chosen for you to do. Pangitaa gina ano man, those things are excellent decision. When you seek God, excellent decision na. When you read the Bible, excellent decision na. When you pray, excellent decision na. Matulog kag 8 oras, excellent decision na. When you exercise, excellent decision na. When you study, excellent decision na. Mo na mga igsoon, in everything that we do. Kini ayaw gid mo kalimutan niha, balikon ako. Excellence is not a destiny. Excellence is a choice that we need to do every day. Nakuha ko yung mga igsoon? Okay, so choice na siya. Pagpili na to sa tree of the knowledge of good and evil, pagkaon nimo, pagkaon ako, pagkaon na to sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil, ang nahitabo mga igsoon, balikon ako, na priso ang tao sa gitawag na kog pairs of opposite. Na priso ta, asa man, sa gitawag na ko og excuse mga igsoon, kadit lang. Napriso ang tao sa gitawag na tong pairs of opposite. Nahinahinayo na to para masabta na to ha. Pagkaon mo tree of the knowledge of good and evil. Napriso ka sa gitawag na to og pairs of opposite. Na-influence ka na karon sa gitawag na tong tree of the knowledge of good and evil. Ang problema lang kay napriso ka sa gitawag na tong opposing force of good and evil. Ang problema kay diri man ta napriso sa evil side. Kining gitawag na tong kawadon. Naapoy mga tao nga pagmata nila aning kalibutan na priso sila sa good side. Mo na putin lang daghanag kwarta, na tao man dato daan ba? Na tao nga dato daan, ampoy mga tao nga na taong pobre, wala nimo pili ah. Pero natiwasan nimo sa imong choices that we are doing every day. Pagkapriso nimo diri sa kawadon sa evil side nga category, nangandoy ka nga madato ka. Pagpangandoy nimo sa lawom na teaching ani mga igsoon, the moment ka mangandoy, nakasa na ka. Ngano man, gidawat man nimo ang punto nga nagpuyo kas estado nga wa. Yun sila, di na mauwi mo ha pastor, kaya mas Bible pastor, kinahanglan mangandoy ko no, what things soever you desire when you pray. Oh, kanang desire nimo mga igsoon, kinahanglan pa na mo undergo sa prosesos pag-ampo para mustud ka sa state of believing. Ano man, unsa may gisulti sa Bible? What things soever you desire when you pray. Sa ato pa, kunari pangandoy, when you pray, ang imong desire maluto. Pagkaluto si mong pangandoy, musud ka sa state of believing. Di kay ka kasud sa state of believing, di gyud ka kasulod sa state of receiving. Now, mo na mangutana ko ninyo mga igsoon, asa may superior? Desire or faith? Faith, yun. Ano man?
Faith is the ability to see those things that don't yet exist. Ang abilidad sa pagtanaw sa mga butang nga wala pa diha nga naa na. Mao ni pagtuo. Nagtuo ka nga naa na. Mao na nga nagpasalamat ka. Kay naa naman. Okay. Ani ni siya atong i-practical sa balik taron sa relationship. Sa practical side mga igsoon, when we are in a state of being in need, unsay pasabot ana, mao ni dire. Kung naa ka sa estado nga nanginahanglan ka, wala gyud ka. Kung naa ta sa estado nga nanginahanglan ta, nagpuyo ka sa estado nga wala gyud ka. Mo nang wala kay mahatag. Okay, mag-istorya ta grasya. Sa di pa ko mo padayon mga igsoon. Haniga na tog mayha, sa di pa ko mo padayon as atong topic this morning. Ang tao nga way grasya, wa gyoy mahatag nga grasya. Wa kay mahatag, kay wa man kay grasya. The moment di na gani ka magkinahanglan og grasya, daghan na kay kag mahatag nga grasya. Nagawa ko na yung mga igsoon. Sa outer court, nanginahanglan ta grasya. Sa outer court, nagkinahanglan ta grasya. Pagsud na to sa hulib-hulis, wa na ta taga grasya. Ano man, nahimo naman kang grasya. Sa unsamang paagi, pastor or brad, nga wa na ka magkinahangla grasya. Sa unsang paagi, nga nahimo naman kang grasya. Okay. Sa outer court, nagkinahanglan ka grasya. Sa hulib-hulis, wa na ka magkinahangla grasya. Ngano man, nahimo naman kang grasya. Ngano nahimo naman kang grasya? Kay ikaw na may nanghatag og grasya. Mao na mga igsoon, it all begins within us. Unsay naa nato, bisa gamay, sugdig bubo. Unsay naa nato, sugda nato gyabo. Ngano man, kay kung sugda nato gyabo ang gamay nga naa sa ato, mag-annam nagkadaghan mga igsoon. Kung mo-identify ta sa gitawag nga kong Christhood, kung mo-identify ta sa atong true identity nga mao si Christ, we start to realize that we are sons of God. Daghang nag-claim mga igsoon nga sons of God, pero wala mo reflect sa action. Ngano man, they always place themselves in a state where they are always in need. Kung atong ibutang ang atong kaugalingon sa estado nga kitay nang ginahanglan, adili ka anak sa Dios, tao ka. Kaya ang anak sa Dios nagsigig bukbo og unsay naa niya. Unsay naa nimo ihatag. Syaro pag-ampo di gyud ka kahatag. Syaro sa pagpanalangin nato sa atong isig kaingon, dili nato mahatag. Mga igsoon, dato kay ta anak, ngano man, anak tas Ginoo. Mo bitaw na mga igsoon, ang lamats kinabuhi manggod, diri manggod nimo sud. Masud na gani ka, makakaon na gani ta sa tree of the knowledge of good and evil. Ma-influensya na ta sa gitawag na kog duality. Ma-influensya na ta sa gitawag na ko og good and evil. Tree of the knowledge of good and evil. Pag ma-influensya na ka, you always see those things nga wala nimo. Mao ni bantayanan diri. Mao ni bantayanan na hinahinay lang ta. Ang imong makit-an pero maminti ang wala nimo. Makakita ka sa uban nga taas og ilong. Ngano man, pislat pa nimo ha. Kung babae pug ka, makakita ka sa uban nga, hala, oy, dako ka siya lubot. Ako ba, lubot na lang para lingkod.
Ikaw po nga, laki, ang imo makitaan, ang gato six-pack abs, ka naman, dako mo kayo tiyan. Alay, kanindot niyag tiyan, oh. So, ang makita nimo pirmi, ang wa nimo. Pero lakton pagkastorya, all those things imong gitawag nga wala nimo, naana sa atong kinasuluran. Naara tanan sa atong kinasuluran, minahunon lang. Tanan atong gikinahanglan sa kinabuhi mga igsoon. Tanan tubag. Tanang tubag mga igsoon nga atong gikinahanglan sa kinabuhi nga masulbad ang atong ipang-atubang wala sa gawas. Tanan yun mga igsoon naasod. Makuha ra gyud na pinagig pamalandong. Makuha ra gyud na pinagig pagampo. Makuha ra gyud na pinagi sa atong pag-spend og time sa presensya sa Ginoo. Minahunon. Ngita ka kalinaw, way kalinaw sa gawas oy. Asa na pangitaong kalinaw? Minaho na. Asa minahon? Susod. Gugma. Asa man ang gugma? Wa gyapon na sa gawas. Minaho na to na. Drisod. Kwarta, wa na sa gawas. Kung kwarta imong problema, ayaw pangitag kwarta, pangitag wisdom. Minaho na to na sa sud. Mo bitaw na mga igsoon, musulti gyud ko sa inyo ha. Ano, tagais ako ninyo higayon. Tagais ako ninyo kagawasan ha nga maglangay-langay sa tagkadiot sa atong topic. Ibalik na to ang panahon sa kaniadtong panahon mga igsoon. Ari lang sa Pilipinas, di lang ta maghilabot sa laing nasod. 500 years ago, butantag 1500. Butantalag sa mga 1700 or 1800, 1700 lang. Ang tanang edukado atong panahon na mga igsoon, mga pari ra. Pari ra edukado. Sila ray ka maumubasa. Adto ta sa Europe. Sa Europe ha, kung kin kay kas history, hilig kay kaganahan jud kay kamo ukay-ukay sa history. Mga igsuon, ang illiterate kani adto almost 98%. Kinsa may kamaumubasa atong panahon na, mga dato ra. Mga dato and at the same time mga pari. Asa pa gyud naas mga mystical schools. Ang mga libro kani adto mga igsuon, kung kamao pag yung kamubasa, di pag yun mo basta-basta mabasa kay gipang taguan na. Tanang libro nga importante kani adtong panahon gitaguan. Kaya mo basa na mga igsoon katurang na membro sa ilang asosasyon, sa ilang gitawag na to brotherhood. Kaya sa kani adtong panahon daghan kay mga mystical schools. Unya kasagaran sa mga tao mga igsoon ignorante man. Muna, kaniadto ang makamao mo basa, mga pari ra. Karon, kay nakat-on na maghinahinag, kat-on na magbasa ang mga tao, nanay mga intelihente, pero nanay mga kamao na mo basa, pero ang libro, gitaguan man. Ang libro nga delikado kay kaniadto mga igsoon nga gitaguan, nga di gyud ipabasa sa tao, Biblia. Makagunit gani kag Biblia, adto na, sentensya gyud ka, patay gyud ka. When we study history, pag makagunit kag Biblia, patay ka. That means, putol yun imuliog. Kung di maputol imuliog mga igsoon, sunugon ka sa plaza. So, tanawa ang munang gitawag kaniadto mga igsoon og dark ages. Ngano man, lubong kayo ang tao sa pagka-ignorante. Ang Pilipinas, lubong kayo sa pagka-ignorante. Karon, sa kalubong sa ignorantes Pilipinas. Naabitay Pilipino nga nakaadtog Europe na edukar. Karon pagka-edukar mga igsoon didto pagid sa Espanya na edukar. Galutod-lutod ang titulo. Perti pag yung brighta, Ginoo. Hallelujah. Dili lang kay sa Espanya mi eskwela pa sa Germany, daghan kay countries dito sa Europe gipang eskwelahan. Dili lang kay usa ka kurso, porting daghana pag uli diri ang lihok refine kayo. Cultured na kayo. Pagtanaw sa mga tao, mga igsoon nga nagkontrol sa Pilipinas. Wala na, threaten sila. Ngano man? Mabungkag man na ilang control, dili ilang manipulation diri.
You see, pagka-edukar sa usa ka tawo sa Pilipinas, mga igsoon, nagsunod, na-edukar tanan, pagka-edukar sa tanan. Pagkadaghan ng na-edukar sa Pilipinas, unsay nahitabo? Gubat. Gubat, mga igsoon, unsay nahitabo? Sunod. Freedom. Now, kung ato pong tanawon sa atong kaugalingon, mga igsoon, no? Tanawon na itong conflict ba sa atong kaugalingon? Di gyud ta makagawas sa internal conflict nato not until we become educated. Conflicts relationship, conflicts pangwarta, conflicts panglawas. O tinuod na kay kwarta pero wa gyud kay knowledge ba? Wa kay proper knowledge ba sa panglawas ba? Nay daghan tao ron nga nay kwarta. So tuwa sa ospital ron mga igsoon. Ano man, wa man ma-upgrade ang kaon. Wa ma-upgrade ang kaon. Nagpataka na malang kaon, kaya na may kwarta. At itong una mga igsoon, katawan na ito ng utan. Utan ninyo sudan? Oy, karon ang mga tao, lumba nagbalik sa utan. Nga naman. Ang mga namaligya pong utan, nagpatuyang na pong pamahal. Mas mahal lagong isda kaysa baboy. Ununaan na. Nga naman. Kaya mga namaligya isda, nakaamguman. Nga mas pilion ang isda kaysa baboy. Di mo isun? Education is the key to freedom. Mo na niingos Kristo, tanawa ha. Unsay gisulti in Jesus Christ, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, importante kayo nga mahibaw-an na ito ning duwas duality, mga igsoon. Sa Chinese, ani, yin og yang. Sa religion, ani, God and Satan. Ay duwa. But the truth is, God lives and reside beyond right and wrong. God lives and reside beyond good and evil. Kana, pamalandungi, ginagmaayong mga iso. Nga nung misulti man ko ganina, nga the moment po entertain kag pangandoy, nakasa ka. Nga naman, gibutang man imo imong kaugalingon sa wrong state of consciousness. So muna mo ingon ko, nga sala ang pangandoy. Kay gidawat nimo imong kahimtang. Ayog dawata. All we need to do is to wake up and realize that in God we are complete. Kumplito ka diha ni Kristo. Sige, ingon, paita ning kahimtang, ayaw isulti. Nakuha ko ninyo mga igsoon. So balik ko na ko, conflict is a choice. Nga naman, adira, spiritual. Within us, balik ko na ko ha, akong gishare sa inyo last Sunday. Sud na to, na garden. Sa sud po na to, na duha kakahoy. Tree of the knowledge of good and evil, o ang tree of life. Ang tree of the knowledge of good and evil, nagrepresent sa balaod. Ang tree of life, nagrepresent sa kinabuhi. Ang tree of life, nagrepresent ni Jesus Christ. Ang tree of life, nagrepresent sa grasya. Most people nagtindog diri sa balaod. Ang issue sa New Testament, sa Book of Acts, sa Galatians, balaod o grasya. Ang issue ron sa mga kasimbahanan, balaod o grasya. Nga naman, ang issue sa kalibutan ron, sa kalibutan, way grasya diha, disgrasya na pirmi. Nga naman, balaod may gipairal diha, kinsay sayop yun. Diri sa ato, kinsay sayop. Di na nato atiwasan, kaya nahibaw na gud na siyang nasayop siya. Ato na lang nahigugmaon. Tabangan na to nga dili makundem. Nga naman, unsa may ministry nato mga igsoon. Pag naata nagtindog sa estados grasya, pag naata nagtindog sa estados gugma, ang atong ministry is the ministry of no condemnation. We don't condemn. Di na to i-condemn. Ay, nakuha ko niyo mga igsoon. Ang ministry sa Holy of Holies, ang ministry sa Melchizedek priesthood, it is the ministry of no condemnation. Unsam nang ministry of no condemnation, pastor? Ang ministry of condemnation, nakita nimo ang bisyo sa tao. Nakita nimo nga palahubog, nakita nimo nga adiksya, nakita nimo nga kusog kay mo suyop, nakita nimo nga naagit siya problema. Unsaon man ato pag-apply ang ministry of no condemnation dia? Ministry of no condemnation is to behold Christ. To behold God in every person.
Irrespective bisyo nila. Wa na magpasabot nga gitolerate na ko ilang bisyo kay kanang ilang bisyo tulubago na nila sa Ginoo. Balikon ako, kung adik ang tao, tulubago na niya sa Ginoo. Kung palahubog ang tao, tulubago na niya sa Ginoo. Kita nga nagtanaw, di na nato problema. Ang atong problemahon kung giunsa nato siya pagtanaw. Kay kung imong pananaw niya panuway, ana magpalayo gyud kana niya. Ay, nakuha ko niyo mga igsoon. Now, unsaon man nato ni pag-apply ros panginabuhi? Ministry of no condemnation, beholding the saint within the sinner. Ang tanaw nimo ang saint nga nasa sulod. Dili ang sinner. That is beholding beyond good and evil. That is beholding beyond right and wrong. Okay, unsaon man nato ni pag-apply ron sudlanan sa bugas? Unsaon nato ni pag-apply sa sudlanan sa bugas mga igsoon? Ang sinugdanan walay sud. Ang katapusan unsa man? Puno na. Mao nay ministry of no condemnation. Ay gi-condemn mo ko galingon way sud imong bulsa. Pag guniti mo si imong bulsa nga way sud, salamat kay Ginoo kay masudlan na pud ni. Salamat kay Ginoo nga ang buslot akong atop Ginoo. Natapakan na. Brad. Ayog agi na Brad, diri Brad kay mabanggaan nimo akong ang ako ang unsingan anang LC. Ba mo unsay LC? Land Cruiser ba? Ayog agi na Brad, diri pita Brad. O nay pagtuo. Dili na pangandoy. Ana. Usahay kining maglakaw tas pagtuo mga igsoon mahimo tang pillar. Kaya di naman ka mag-ampo nga magwapa ka. Imo naman i-feel. Ha? Nga gwapa ka. Ako ko niyo may sabta ninyo mga igsoon. Nindot kayo no ang practical application sa resolving differences. Resolving differences in truth in love. Kini part man is differences kinabuhi. Kana imong pagkaway kwarta, kanang imong grado nimong gagmay kayo. Part na mga igsoons, mga differences kinabuhi. Dag-o na natos kamatuoran o gugma. Nganong gi-appeal man ang gugma? Kaya usahay kita hard kaya tagdinalan sa itong kaugalingon. Usahay gud kulatahon mo na ito itong kaugalingon. Nakakita ba mong tao nga dokdoko niya ang kaugalingon? Kita mong tao mga igsoon nga iparok niya ang usiminto. Pag maglagot na gani si iyang iananay ang ulo siminto. Oh, grabe naman ni taon. Uy, sus! Naapoy mga tao nga inig mapungot, bintahan na lang kaya saging mo'y kulatahon. Kung man nagkulata sa saging, ingon din siya, bay, magkuyog takin, ngita tag sumbagay. Bintahan na lang kaya nangitag sumbagay. Ang uban mga igsoon, kaya ilang kaugalingon mo'y kulatahon. Resolving differences in truth in love. The truth is we are complete. Dili ka bugo. Bugo-bugo ra. Kano man? Kay di man katinoon bugo. Ayaw pag bugo-bugo. Moro nang kaubanas truck-truck ba? Kay di man truck. Mo bitaw na usahay mga igsoon na himong katawanan. Nanay mga tao ron nga di mo tuog kalag. Kaya kung tinuod pa kunong kalag, wa kunoy adlaw nga gitawag nga kalag-kalag. Ano man? Anong gitawag mo nagkalag-kalag, pastor? Si ikaw, pastor, wag yung kakapinsara ng sakto. Gitawag ng kalag-kalag, pastor, kaya kanang kalag, di na tinuod. Kaya kung tinuod pa kuno ng kalag, nahatagan na kunong hustisya ang mga tao nga nangamatay. Kay gihong-hong na kuno sa kalag, kung kinsay nagpatay niya. So, wa man gikuno ni hong-hong hangtod ron. Ang kukadak kong binuang aning istoryaha. So magkakatawa ta, no? So, the truth is, so na to, kinilang mga igsono, ayaw mong kalimutan niya, God, our Heavenly Father, is a state of consciousness, a state of being, and He lives within.
Kung ato nang minahon sa sud, kauto na natong maig-asa siya nagpuyo, makadiskubre ganita sa iya, sa atong kinasuluran, sultian ta mo igsoon, buak ang tanan natong limitasyon. The moment our comfort zone ends, abundant life begins. The moment our comfort zone ends, abundant life, quality life begins. Di na mahitabo mga igsoon, kung di na ito i-resolve, tanang conflicts atong kinasuluran. We have to settle all issues inside of us. Muna miingon sa Paul mga igsoon, kinahanglan gyud tang magtuon. Og we have to renew our mind. Renewing of the mind is one of the process of resolving differences in truth and in love sa sud nato. Okay? Choosing to being human, not being spirit, is to submit the opposing concepts of good and evil, which according to Genesis chapter 2, verse 17, will always result in death. Kini mga igsoon. The moment mo take sides ta of who is good and who is right, we are living in a state of death. The moment mo take sides ta kung kinsay sakto, kinsay sayop, automatically apektahan gyud ang imong kaldero. Tingala man gyud ko na atong una, atong hilig pag gyud kay kog debate. Ang pinaka-apektado gyud pirmi ang ako gyud bulsa. Ngano man eh? Baw ba mo ngano mga igsoon? Kaya kining debate mga igsoon, mo tindog magyud ka kinsay sayo o kinsay sakto. So, kung mo tindog ka kinsay sayo o kinsay sakto, nagtindog ka sa estados kamatayon. Ngano man? Nikaon man ka sa tree of the knowledge of good and evil. Walay sayop sa imong pagtindog sa sakto. Pero mga igsoon, kanang sakto nga imong gitindugan, parte ra gyapon nas kaon sa gitawag nato og tree of the knowledge of good and evil. Dili na kinabuhi. Now, pag magtindog tas kinabuhi, nagpasabot ba na nga magpakabutata sa sayop? Dili. Magpakabungol ba ta sa sayop? Di pod. Ngano man? Nakita man imong diferensya, pero ang imong nakitaan, ang padulngan sa tao nga imong nakitaan. For example, ang imong nakitaan, ang palahubog. Mo na sinugdanan. Pero nakakita ka sa sud niya, nga santos na siya, balaan siya. Mo na pinaka-importante nga aton tan-awon. Ngano man? Life sees beyond good and evil. Grace sees beyond right and wrong. Ang grasya mga igsoon, sultian ta mo. Dili mo side sa gidaog-daog. Kay mo dako pong sa sakto. Ang grasya di pud mo side sa sakto. Kay matiwas ang gidaog-daog. Ang grasya mga igsoon nasa tunga. Gi-reconcile niya ang duha ka grupo. Muna mo ingon ko mga igsoon, balik ko, the law of the jungle is competition. The law of civilization is cooperation and reconciliation. Okay? Spiritual death, it will always result in spiritual death where there is a state or sense of separation from God's presence where we experience suffering, sickness, lack, and limitation. Kinahanglan magpuyo tas estado sa grasya. Kana bitaw ma-irritate pug ka, magsigi kag tan-aw bitaw sa sayop, di pud na mao. Mao lagi na ang giingon mga igsoon dire kini ha. Pag naka-identify ta sa tree of the knowledge of good and evil, duha na kabuk ministry diha. Duha kabuk ministry, the ministry of those fault finders and the ministry of unsanctified mercy. Bawo mo unsa na mga igsoon ato binisayon na ang ministry sa mga tao nga nagsigilag pangitag sayop sa iyang igsuon o ang ministry sa nangita lag pirmig sayop ni pastor gipangitaan gyud sayop si pastor gipangitaan mga igsuon sa pagkatinuod lang kitan tanan na puno tag sayop.
iyahay tagawas. O ang atong pagawas, diya sa sayop, inanay, dili diritso. Muna magsinamtanay ta. Nakuha ko yung mga igsoon. Kini pong ministry sa Pikas, kini siya ministry of fault finder. Fault finder ka, diri sa Pikas mo, ministry of unsanctified mercy. Kini pong ministry of unsanctified mercy, hibaw mo kung saan kana bitong gugma, nga bisag ang iyang anak nagsingsuyop, gisigan lang yung pugapyon. Okay rin na dong. O diri lang dong. Balansihonon pod ang kamatuoran asto nga mo bitaw na mga igsoon imo man ning balansihon unsa ning Pikas? Perfect love, open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. Pikas pod, love covers a multitude of sin. Love covers a multitude of sin. Asa man ang kamatuoran? Nasto nga, kay naman po yung mga pastor nga nag-major diri sa open rebuke. Mga igsoon, kung nakasuway lang mo pastor, mga igsoon, nga nag-major og open rebuke. Di lalim, nga naman. Ang pulpito, mga igsoon, gihimong firing range. Kada Domingo, gihimong firing range. Kinsa ganito yung makita na sa birahan kang may kananong yung sipigaw nahimong firing range mga igsoon. Pusilon kang mayo kada Domingo, magsigin lang yung kang hupo-hupo. Mailang makalihay ka, kung di ka kalihay, taga kas lingkuranan, di na yun mamalik. Ang nakaaligri dire, kaya wag gipusil. Nangataga ka iyaha. Unsa ka o gipusil. Hallelujah. Okay. The moment we choose to be human, take note the moment we choose to be human, mutindo ganita kinsay sakto kinsay sayo mo na estados tao. Mutindo ganita duality. Mutindo ganita mga sa estados right and wrong mo na tao. Pero mutindog kas espiritu, mutindog kas grasya, mutindog kas kinabuhi, mo identify ka ni Kristo nga nasa sood nimo. We go beyond good and evil. We cease beyond right and wrong. Okay? The moment we choose to be human means it perceives good or evil. The mental conflict of the opposing concepts of good and evil has begun immediately we experience it either internally or externally. Nanay struggle. Kung wala sa gawas, nasa sod. Pero usually, nagsugod sa sod, padung sa gawas. Pangutana. First question. Nga itong i-deal, karong kabuntagon. If in an instance, when we have failed to choose God, and we have become human, ipili na to nga mahimo tantaw and choose good or evil, and are now experiencing conflict either internally or externally, what can we do to get out of the conflict? Unsa may atong buhaton kung nasud na kas conflict? Kay saya ang tao mga igsuon. Kini manggong conflict, mo ni nahimo na tong comfort zone. Na mga tao nga gitawag na to og depressive. Unya bisag unsaon nimong tambag. Wa gyud maayo, giampuan na nimo. Unya dili responsive una sa tanan, wa pa mamuhat ang espiritu. Kung namuhat naman sa ganing espiritu, naisulti ana mga igsoon sa mga psychiatrist o psychologist nga maglisod kuno sila deal sa tao nga na in love sa ilang estado, sa ilang emotional state. When a person is so attached to that particular emotional state, diha lisod kuno kay naibton. Ngano man? Familiar naman kay niya, nahimo na niyang comfort zone ba? So, usually kana nga mga kana bitawng drugs or kana bitawng alcohol, dili man ang alcohol or drugs mo'y nakapahimo nilang addict. Diha ang giproduce man nga emotional state.
Naamang gunay secretion mga igsoon sa tong hypothalamus gland nga isikret diha pag makainom ka o makadrugs ka. Unya, mo produce siya feelings nga nindot kayo. Diha sila na addicted, diha sila na attached, diha sila na higugma. Mao na nga ilan ang tultulon pirmi kana nga emotional state. Gigamit lang nila ang mga substance to produce that kind of emotional state. Okay? So, what can we do to get out of the conflict? First, kini, sa ako nang gikaingon ganina, abundant life begins, quality life begins, the moment our comfort zone ends. What can we do to get out of conflict? Now, mo suggest kog 5 lang, I can suggest 5 ways. Pero kung ang Holy Spirit mo dugang sa inyo haani, unsay gilamdag niya og tabang sa atua para lang pagresolbar sa atong inner or outer differences, mas maayo. Pero muhatag lang ko ninyo 5 ron. Gusto ka mugawas ani nga conflict. Number 1, stop and change the mindset. Hunong, una na itong trabahoon ang atong kaugalingon. Una na itong trabahoon ang atong kaugalingon. Una na itong trabahoon ang atong mindset. Mo na miingon ang Bible, mga igsoon. We have to stop conforming our minds to the patterns of good and evil. We have to stop conforming our minds to the patterns of this world. Ngano man? Kinilang ha, tagaan ta mo glimpse gamay. Ato ni elaborate later. Sa 100% nga population, 100% nga population na, 10% ra, 5% ra, 3% ra responsible. 10, 5 to 3% ra responsible. The rest, ana, unsay opposite sa responsibility mga ison? Irresponsibility, irresponsible. Okay? So we have to change our mind. Balikon ako. Abundant life, quality life, tree of life. Comfort zone mo, conflict, ganahan kay kag drama, ganahan kag kumbati pirmi. Ang nag-uwang sa imong estado ron, sa quality life nga atong gusto mga igsoon, sultian ta mo. Suba sa pagkanegatibo. Ningon ko ganina, life begins or quality life begins, abundant life begins the moment your comfort zone ends. Kanus aman mo hunong ang imong comfort zone? The moment we embrace growth and development. Diha. Pangutana imong kaugalingon. Are you embracing growth and development every morning? What are you doing every day that contributes to our growth and development? Unsa may imong gibuhat kada adlaw nga ni contribute sa imong growth and development kada adlaw, spiritually, mentally, emotionally, physically, financially. Unsa may imong gibuhat kada adlaw nga ni contribute sa imong spiritual growth o spiritual development. Unsa may atong gibuhat kada adlaw nga ni contribute sa atong mental IQ o emotional EQ nato. Ngano man? Kay kanang EQ na to mga igsoon, dili ganin na nato i-cultivate. Di gyud ta kasabot sa ubang tao mga igsoon. Mutaas na lang atong edad, pero emotionally we are still immature in the sight of other people. So unsa may mo na moingon ko, ang tao nga nag-exercise, diri lang nato tanaw na, pagka nang tawhana, nag-exercise ganina siya. Nya, nagbantay sa kaon. Seryoso na siya, mausab yung mindset. Ang iyan ang mindset na may yang giatake, nga naman. Ang iyan ang mindset mo yang giatake, nga naman. Nitutok naman siya sa exercise. Nitutok na siya sa diet, meaning to say, naa na siya goal sa sud niya, nga siya rin ibaw, kita tanan, wag kita kalibutan. Mutuon na ganin na siya by his health niya. Seryoso na siya. Siya ang kinabuhi. Uspe na ganin na sa exercise. It's a sign nga nisugo na kagawas sa imong comfort zone. Nga naman, comfort zone
ends the moment we embrace growth and development. Mauna mga igsoon, mauna ka-importante ang renewing of the mind. Daghan diri sa atong mga igsoon nga kinahanglan pa jud nako balik-balikon mga igsoon para masabtan ang mensahe. Hay nako mga igsoon, ang mga simbahan mga igsoon ubano, plitihan ko. So, may larabagag may opiring ihatag ko ang grasyas Ginoo mga igsoon. Di na lang gyud ko magsulti. Para lang maminaw sa mensahe nato dire. Kita wa gyud nato taga itaw gibugaton. Budan siya kita diri mga igsoon sa mensaheng gihatag sa Ginoo. Dili ni ako ang grasya ni Ginoo. Gihatag ko kay nagtuaw pug ko, nangita pug ko sa kamatuoran. Ang inyo lang paglingkod mga igsoon kada Domingo. Sign na seryoso ka ma-change imong mindset. Dili ni religious ato diri mo na moingon ko. Diri sa toa kit-an gyud kung kinsay nahigugmas Ginoo, kinsay nay encounters Ginoo. Ngano man? Almost 90% to 95% ang naa sa simbahan ron dili born again. Ngano moingon mo ko dili born again? Ni duol rin na sa Ginoo mga igsoon, tungod sa kahadlok sa impyerno. Ikaduha, ni duol rin na mga igsoon, tungod sa kahadlok sa yawa, kay sa ilaha, daghang kay akasya. Daghang akasya, daghang dakit, mo bitaw na sa bukid, daghan kay musimba. Ano man, nang may dakit diri, ay dakit din to. Dakit diri nga. Kung lugak ang imong relasyon sa Ginoo, di managan mga igsoon. Inig-ingon mo, in Jesus name, ikamay mo lagan. Iniguman ni mong review. Unya, manlimbaw itong bahay mong balhibo. Oh, na-born again, tungod siyawa. Na-born again, tungod si impyerno, kaya naman po'y maayo kay mga hadlok. I-drawing yung may sa mong utok, baka maon ni, litsunon kas panuway, maon ni, sus, ikaw po nga, hadlokanon kayo. Mauna mga igsoon, maunang dili kay kumututok anang giingon nila nga padaghanay membro. Ayaw gyud ana ngano man. Kanang padaghanay membro. Usar gyud motibo ana padaghanay kwarta. Walay lain mo buhi na to Ginoo. Kadungog ba mo diri nagsitag hisgot og kwarta wa? Kadungog ba mo sa ako ang naghisgot kog kwarta diri pirmi wala. Ngano man kay kung tinuod gyud nga natay relationships Ginoo. Ang kwarta mo flow. Gawas lang das conflict. Gawas das tree of the knowledge of good and evil. You have to realize na ikaw kumplito diha ni Kristo. Nga naman, breakthrough begins the moment we change the way we see ourselves. Yun sa man mo pagtanaw imong kaugalingon. Gitanaw ba ni mo imong kaugalingon nga pobre? Awag niyo kay kwarta. Kay pobre ba imong pananaw sa imong kaugalingon? Pero pananaw ni mo sa imong kaugalingon, anak kas Ginoo. Nga anytime kinahanglan kay kwarta. Ablihan na ni mo babasis na. Sige buot ni Jesus. Pedro pumasol. Unang mukuha isda. Unang isda mo mutukob. Ablihin baba. Kaya natin pambayad sa buwis niya. Grabe! Grabe, no? Nako'y amigo mga igsoon. Ako naka-experience ko. Pero dili lang ilaga ang nakatod. Amigo na ko mga igsoon. Grabe kayo. Silang doha siya asawa. Ampo silang may. Wala naging sila gikaon. Ilaga mga igsoon. Nagtangag ko sa kalibo. Gihunong sila sa tubangan. Dagan balik to. Ilaga bitaw dagko kayo. Ilagang paut. Nagtangag ko sa kalibo. Gihunong siya nga tubangan. Pikin sa may mong pasalamatan, anak. Disgrasya na. Di mo na disgrasya. Ako amigong pastor. Wanay kwarta. Giingnan siya. Ipalit ay mong katapusang 100 ito sa ukay-ukay. Kinsa may nagtagbo ato nga pagpalit ng karsonis ukay-ukay, pagkutnes bulsa, siyang asawa kay labhan, na $100. Di lang kay kana mga igsoon, napay daghan na ko experiences. Di lang ako gusto isulti, karon dili masuhong. Sultian ta mo, kung ma-develop lang nato ang gitawag natong spiritual consciousness, the presence of God will go ahead of us. Unsay imong gikinahanglan ihatod sa imong atubangan. Naka-experience ko ana, dili lang kay kausa. Nagtinapulan ba ko? Ang akong gitrabaho, akong kaugalingon. Akong mindset na ko.
Nakuha ko yung mga igsoon. Who we want to be. Who we want to be, mga igsoon. Kung sa gusto nimo sa imong kinabuhi, you have to sacrifice who you are. Para maabot to nimo imong gusto. So may pamaagyan na, Pastor. Embrace growth and development. How? By resolving inner conflict. How do we resolve inner conflict, Pastor? We have to renew our mind. We have to change our mindset. Ang telltale signs nga kanang tawhana sa ako nagikaingon, seryoso siya, mausab yung mindset. Nagbantay sa diet, ikaduha, nagsugod ng exercise. Sugod ng basa. Pasag yun. Nga naman mga ison, the moment mo gunit ka sa Bible, you are serious to get out of, unsa man, bondage. Seryoso ka nga mo gawa sa kangit-ngit. Mo bitaw na, tumaginikanan, dukdukon yung tagtuon. Tuon. Eskwela. Develop kag skills. Naiuban, wag ka graduate og college, wag ka graduate og high school. Pero ngilngig man po kayong skills, may man po kayo mo pinising, kanang kulit-kulit ng mga pinising, panday mo igsoon ng brantinog ni Rio. Gasang engineer, di man kamaoan ng klasehas pinising. Kwarta gyapon, panday nga way grado mga igsoon, sultian tamog maadto lang nag Manila. Bisik ang panday, nakasuway gyud ko pangontratag panday dito sa Manila. Gingnan ko, sir, kini mga pizza ha sir, fully book ko ani nga village sir. Grabe, fully book. Saan ni mga panday diri, fully book ni booking na ni panday diri. Ang panday sa probinsya daghan kay panday way trabaho dito. Ang mga panday sa Manila mga igsoon booking. Nga, may lara mag-citizentos ang adlaw sa Panday sa Manila. Kung first class kang Panday, tagpili rates Panday sa Manila. Abot na mga 8 to sa kalibo na, no? Hapit na lagi libo. Skills. Pero diri po mga ison, we are developing spiritual skills. Spiritual skills. Unsa man, gi-practice na to spiritual skills. Kanang pagpasaylo, skill na. Kaya di na mahimo sa tao. Nakuha ko yung mga ison. Kung mo identify ka sa imong humanity, kini, lisod ka ng pasaylo. Pero mo identify ta kinsa ta sa sud as a spirit being, as a son of God, kanang pasaylo, sayon na kaya na. Daghan mangod sa simbahan, sa ako nang gikaingon mga igsoon. Mura bitag basketball, na ibata ba nga ako nahisgutan. Grabe ha. Kanus ang nagsugod ang NBA, kinsay na MVP. Pilay stats niya. Grabe yung brighta. 1950s, 60s, 70s, pangutanan ako, bright yung kayo. Bisa sa mga players sa Gilas, bright kayo. Pero pag pangutanan ako niya, dong kanang, kamauna ka mo, 3 points, dong. Kay giingnan man siya sa doktor nga, unsay nga anang, gitambagan niya mamang papa nga, kini inyong bata, pertig yung brighta, autistic man. Autistic ba? Kanang autistic mga iso, nag-edad kog 12, ang medical book gud sa iyang maguwa nga anak kabaga, nahurot og basa. Di, gidalas doktor. Kay autistic man. Pati yung blight yun, mo nang gibot, ginikanan, gipaputol ang internet, kay mabuntagan magtuon. Giinas doktor, ang inyong anak misis, pertigin yung brighta. Na nakadungog ang bata, giingnan siya nga, pagtuon og basketball dong. Pag ulis bata, gitunan gyud may basketball. Graphic yung pagtuon na ba? Tuon gyud siya may basketball mga igsoon. Pati nang tuon sa basketball. Nga ako sa gipangutana, dong kanang ngiga nimo dong no, daghanan na nimong MVP na hibaw ano? Unsay nga na nang kay baw na kamo 3 points dong. Sa di pag yung ko ka-shoot, pastor. Di pa siya ka-shoot. Pero na-memorize niya tanang MVP. Sa NBA, tanang MVP sa history. Pilay scores na-memorize na niya. Pwede yun sa ka-shoot, mga igsoon. Ano man? Diri man. Wa may practice. No po ni dagahan ron sa simbahan. Ang atong utok na puno. Pero wag ito gunit-gunit bula ba? Bulas pasaylo, bulas paghigugma, bulas pagsabot. Mao na inig. Makadungugan itang mga pulong nga
Makapahiubos, mga tagak nintas ng lingkuranan. Kaya wa may practice. Okay? Padayon ta. First is, we have to change our mind, we have to renew our mind by God's grace. O pinaagi sa iyahang tabang. Okay. Second is, sipir ang baba. Gusto ka mo gawa sa conflict. Di na to halingan kung ay problema. For example, unahon sa natong pangwarta ha. Kibaw nagug kang wa kay kwarta. Nga imo pag yung hisgutan. Alam mo samot niyo kang way kwarta. Ari po ta si relationship. Kibaw na kang nahiubos. Imo pag yung inon, bitaw ni sis no, tinuod yun na imong gipanulti ay, nana, yun na siya. Ana, wala na, nisamot na. Muduol sa imo ha ang nahiubos. Muduol sa imo nasakitan. Instead atong ampuan, mag-ampu lang tayo ilang kabalaka kay makamatara niya ang tagsa-tagsa unya resulta rata sa paghigugba ipagpasaylo, mag-ampu lang ta. Anawa naman, nagsinubayay na magmaayo. Unsa di hinungdan ani? Anawa na. Hallelujah. Sakit kayo. Mauna, hawa na. Imbis gamay ra kay tanan, hawa na nakahilak na gyud hinog maayo. Nakabuhi na hinog may istorya. Ko ni Mason. So ang lawom ani nga explanation, number 2 na ko, shut our mouth. Ang lawom ani nga explanation, gi-share na nako last Sunday. Never complain but never explain. Never complain but never explain. Nga naman, pastor, kumukomplain day ko. You justify. Pag mo justify ka, it is the source of negativity. Negativity flows when you justify. Unsa may imong i-justify? Ang imong complain. Unsa may imong gi-explain? Ang imong i-justify. Nako ko ni mga igsoon. Sipirtas baaba, palihog sa kong ablis ng Bible mga igsoon. Ephesians chapter 4 verse 29 to 32. Do not let unwholesome, foul, profane, worthless, vulgar words ever come out of your mouth, but only such speech as is good for building up others, according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear you speak. Verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, but seek to please Him, by whom you were sealed and marked, branded as God's own for the day of judgment, the final deliverance from the consequence of sins. Let all bitterness, mga kahiubos, mga kalagot, wrath and anger, and clamor, perpetual animosity, resentment, strife, now, fault finding, apil na yun, and slander be put away from you, along with every kind of malice, all spitefulness, verbal abuse, malevolence. Be kind. Verse 32 ha. Be kind and helpful to one another. Be kind and helpful to one another. Tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another, readily and freely, just as God in Christ also forgive us. Ang mga scriptures na to ani is nas Proverbs 15:18, Hebrews 12:15, James 1:19, Proverbs 15:1 and 4, Colossians chapter 3 verse 13, Matthew chapter 18 verse 21. Never complain but never explain. Ano mo din hitabo mga igsoon? When we complain, ni-identify ka nga biktima ka. Balik ko na ko kung gisir sa inyo alasan diya. Ni-identify ta nga biktima ta. Biktima sa papanghitabo, biktima sa mga butang-butang, biktima sa lugar, biktima sa tao. We identify as victims. So, kung mo-identify ka as biktima ka,
Ang nahitabo magud ani mga ison mao ni, we are letting go of our power. Gilet go nimo imong power, gilet go nimo imong authority, gilet go nimo imong dominion, gilet go nimo imong responsibility mo nang mi-identify ka nga biktima ka. Karon kay biktima ka, likramo ka. Karon kay nilikramo ka, ni-justify ka, ni-explicar ka. Nga naman, blaming mga igsuon, maunay dula sa Gardens Eden. Sa diyang gikonfrontasi sa Dios si Adan. Adan nga naman gi-blame niya ang asawa, ang babae nga imong gihatag nako. Babae nga naman ang yawa Ginoo. Kay naa magkasya di stapad Lord, mao ni diri. Naingon ani ko. Oh, see? Gi-blame na to. So, ang dynamics mong ani mga igsoon, it is so easy to blame others. So easy to blame others. And blaming others is so natural. Why? Because ang tao, appeal ko, we don't want to face the truth. Di man natang gusto mausab. O take note usab ni gamit nga words Kay kauban ni sa sipers baba. Ang unsay number 2 na to? Number 1, change your mindset. Number 2, shut up your mouth. Never complain but never explain. Ngano mo complain man ka ni biktima man ka? Ngano na biktima man ka? Gilet go man nimo imong power. Gilet go nimo imong authority, gilet go nimo ang imong responsibility. So, kay gilet go nimo, wa na kay control. Wa na kay power, wa na kay dominion, wa na kay authority, wa na kay responsibility. So, sa nita mo, you blame others. Nga naman, mas dali man i-blame. Mas dali i-blame kaysa kausaban. Mas dali i-blame kaysa kausaban. Ani ni siya, sabton ta mo baya, balik ko na ko akong illustration. Simpliho na to nigmayo. Kanang complain, mo na lingwahe sa mga biktima. Explanation, justification, nagagikana sa imong pagkalikramador. Nganong lilikramo man ka? Tungod kay biktima ka. Okay, dara. Likramo ta. Kay mahal kay bugas. Likramo tas gobyerno, likramo tas barangay, rally din tas daan. Mahal gasolina, mahal bugas. Giblame na to na maligya. Giblame na to na maligyag bugas, giblame na to na maligyag gasolina. Nga naman, dali ra mo kay i-blame gud, masayon i-blame kaysa punto nga atubangon natong kamatuuran. Ang kamatuuran di gyud nato gustong atubangon. Mas ganahan ta mo blame sa man mahal bugas, mahal gasolina, mahal palaliton. Halos sa tanan mahal tungod sa gobyerno, tungod sa panahon. Giblame na to tanan. Unsa man ang kamatuuran pastor nga di gyud ako atubangon. Ang kamatuuran nga wa gyud ni mo atubanga, nga di ka kapalit. Kay wa kay kwarta. Mao na siya kamatuuran. Mao na kamatuuran mga iso. Ngano na may kapalit? Ngano na may kapalit? Yang anong kita mo kapalit? Nga karon kay di ta kapalit ato mahayon ang maligya. O di na mao, trabaho na to tong kaugalingon, musaka atong income. Ko yung mga ison. Kana sa practical lang na ha. Ngano di man ato masulban ang problema? Kuwang man tas gugma. Munang naanalan tayo doot, nga na sayop. Kaya maglisod man tagigugma, maglisod man tagsabot, maglisod tagpasaylo, ato na lang ito idoot. Nasayop yung kabran. Wala lang yun na ito, tubanga ang punto mga igsoon, nga kita, kinahanglan pagsulay para makaton sa pagigugma. Wala yung mga igsoon. Kana lang, reflect na uwan. Mahal diri, mahal dito, mahal. Ang taong pobre, dili, why pobre dire ha? Why pobre dire? Ang taong pobre, mo yun na, mahal. Pero ang tao mo way kwarta, unya dili pobre ang iyang mindset, mauni. Mahal. Pero sige lang, balikon ti ka. Tiguman ti ka dong. Tiguman ti ka. Mantay ka. Di ka madastigo, madagyo kas datanata ba? Si mao na siya. Mao na siya diya mga iso. Di man mo madagaw sa. Alpo na tadatahan. Iko kanyo mga iso. Mo na miingon ko
learn to work harder on ourselves than we do on our job, than we do on our business, than we do in the ministry. Likramo ka nga way pabor imong ministry. Alangan nga way pabor imong ministry, gihulman man mo tanan imong igsoon. Ngano wa man ka breakthrough? Nakuha mo yung mga igsoon. Tulog ka pamahagyon sa pagsulbad ang problema. Number 1, bukton. Number 2, utok. Number 3, spiritual. Nganong ganahan man tayo sulbaron sa bukton? Dali naman kon. Pero kapoy lang, kay bugat kayo. Nganong ganahan man ka musulbad sa bukton? Kaya di man masulbad sa utok, pastor. Ari na lang ako daugos, padaka na sa bukton. Karon kay naidukar naman ka, di na ka mo gamit ani. Sini na lang. Perma. Oh. Next. High blood imong problema, sir. Next. Gayilo imong mata, sir. Naawas imong abdo. Next. Kinintos kabe. Galinyas gawa. 50 ka buok. Kinintos. Kada konsulta. Grabe kayo. Sayon kay kinabuhi ka naman. Lisod man kay pag-eskwela. Kung pilion na to sayon ron, pwede lisod daw niya. O, sa mga estudyante ha, mga estudyante, pahinumdum na ko ninyo, kung inyong pilion ang sayon nga kinabuhi ron, onya, perting lisuda. Kung pilion na to ang lisod karon, onya, ang mahago, tudlo ra gid mo. Pirma ra gid mo. Pirmahi engineer. Pirmahi attorney. O pila man 20,000 di kumpirma na. 500,000 attorney, pirma na yun. O, saan sa nahago? Tudlo na. Muna mga estudyante, eskwela gid mo. Kung naasa tas Ginoo, ihatod sa imong tungod. Pareha ni Elijah ba o ni Elisha. Sainan ka na mga igsoon? Ako nakasuway na ko ana. Gabiing dako. Alas 11 gabi gihatod sa akong tungod. 50,000. Grabe, no? Magkita kita, pastor, magkita kita. Sama ni magkita, magyud me. Paabot ka ako, alas 11 gabi. Kustos ninduta sa uwak. Uy, yan ka na rin mga uwak, laong na magay na. Pununaan niya mo pa inihatod. Inana, mga ison, basta na kay gitawag na to nga, spiritual consciousness. Parihara na nas basketball player ba? Unsa may nas basketball player kano hinigo mo isang tres na siya basketball consciousness. Abi sa kidhatan pan tres igo gyud kano man tungod sa dugay practice. Spiritual truth pud mga ison kung sige kag practice kamatuuran gi-practice yun mo gi-apply mo why pakialam si mo mga kauban ay na hilabti na sila nag-practice man na sila kausaban ug wa ayaw na sila tanawa tanaw na tutong ko galingon usahay man gud mabisita. Kung kana siya lagi pastor, wala lagi naman practice pastor, kato pastor, oh, siya ayaw mo anak. Mo na malangan ta na, wate padulngan ng kalakiya, maniguro ta. Maniguro ta mga igsoon nga naman iyahay ni ato ang journey. Balikon ako. Ani man gud ni mga igsoon when we realize that life is a journey. Kinilang. When we realize that life is a journey, naisumpay, we have to be accountable. Accountable na gani ka sa imong thoughts, words, action. Mga igsoon, layo kay tagmaabtan. Ani man gani, di ba naingon ko ganina nga patas number 2 ha, imong kabalaka kay tulo ra ta ka punto ron. Napaday katapusan, napay usa. Napay duha na bilin. Shut your mouth. Never complain. Using your mouth, never explain, never justify. We have to understand that life is a journey and we have to be accountable. Ganina niingon ko ganina mga igsoon nga almost 90%, 95 to 97% tao irresponsable. 10% ra, 5 to 3% ra responsible. Ani ni siya? Unsay gisulti sa Bible, let them have dominion. Kining word dominion related pa ni sa sipers baha
Kining word dominion, mga igsoon, ang synonyms ani niya, management. Management. Lain yang synonyms sa authority. Lain pag yun nga synonyms, influence. Lain pag yun nga synonyms sa responsibility. Now, dire. The moment we accept responsibility, we accept full control. The moment we are in control, we will experience freedom. Dili controls lain tao ha. Wa ko magisgot og controls lain tao kay manipulation na, witchcraft na. Ang akong gisgutan diri is mao ni. The moment we accept responsibility, we are in control. And once we are in control, we will experience freedom. In control ka na gani. Next step ana is freedom. Okay, dara. Nay nagbangga sa gawas. Nay nasunog didto. Gikawatan didto, kawat diri, kawat dito, sunog dito sa gawas. Wa kay control ana. Wala tay control ana. Pero naa tay control sa atong thoughts, words, action, and reaction. Namatyan ka. Yes, mag-uol ka. Pero in control ka sa imong action o reaction. Mo na maingon ko, the moment we accept full responsibility, we are in control. Once we are in control of our thoughts, emotions, actions, once kontrolado na nimo mga igsoon by the grace of God, next step na freedom. Ngano man, kung di ka mo dawat sa imuhang responsibilidad, that means you are not in control. Somebody is controlling you. Hello? Somebody is controlling us. So kung somebody is controlling us, you are not free. I am not free. Dili tagawas nun. Nga naman, somebody owns us. Ngay na nag-iya sa imong oras. Muna mo ingon ko mga igsoon, ang tinuod nga nalukat gikan sa previous amo ngadto sa bag-ong amo, makita sa binuhatan. Ngano man, kung ang atong amo mao ang Dios, pag moingon atong amo, basas Bible. Pag moingon ang atong amo, ampo ta. Pag moingon atong ampo, devotion ta. Pag moingon atong ampo, meditate. Pag moingon atong amo, buhata nga akong kabubuton. Buhaton na ito yung kabubuton. Ngano man, nga sa ubang tao, lisod man kayo na buhaton. So simple. Dili pa si Kristo ilang amo. Napay laing nagmando nila. Buhatan buhaton to nila. Muna maglibog ka ba? Ano man uy, bisag kung saan ako sa sulti, mabuhatan, hindi mo ganyan buhaton. Uy, ay lang kakundem, kailain pang amo niya, wa pa na malukat. Bat, ayaw kabalaka. Kaya na may saad sa kaluwasan. Maluwas na nagyapon. Ayaw lang kabalaka, mga igsoon, ha? Ayaw lang mong kakundema, maluwas na nagyapon. Mahimo na nagyapon ang gawas nun. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi sa atong mga pag-ampo. Ani man gud ni. Kung bata ka, irresponsable. Bata is immature. Pag immature, irresponsable. Because matured son. Pag matured na ka, you take full responsibility. Kining maturity nga message, kining responsibility nga message, mo ni message sonship. Becoming like Christ. Dili ni mensahe nga mangadto tas langit, mamiya na taning kalibutan kay maghari ng yawa. Dili na mo mensahe maturity mga igsoon. Dili na mo mensahe sonship. Ang mensahe sa sonship is we are growing into the full image of the stature of the fullness of the Lord Jesus Christ. Mo na message sa sonship. Pick aside immaturity. Unsa man anong immature man? Puro man mga bata. Nganong puro man mga bata? Irresponsable man. Dire, mga responsable. Nganong man? Matured man. So the moment we assume full responsibility, we are in control. Once we are in control, we are next step to freedom. Next step na lang, kagawasan na. Unsa may unahon nimong control? Thoughts nimo.
Atong hunahuna. Atong baba nga naman sa tao nga way disiplina. Di ginakapugong sa dila. Kuha ko niyo mga igsoon. Action. Pugna na to. Okay? Number 3, being a dispenser of God's divine love. Kini, dili kita magdaog ani. Apa ba'y oras mga igsoon? Oh, 11:30 sa yung data nakasugod no? Being a dispenser of God's love. 1 Corinthians 13. Tagay lang kong 5 to 10 minutes mga igsoon, mahumanata. Atong text ani, di na lang ako basahon. Nas 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8. 1 John chapter 4, verse 20. If anyone says, I love God, nahigugma ko sa Ginoo and hates works against his Christian brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Okay. Mark 12, verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang prinsipyo din mga igsoon, love your neighbor as yourself. This is the principle of oneself. Meaning, it means what we do to others, we are doing to ourselves. John chapter 13, verse 34. Matthew chapter 5, verse 44. Luke chapter 6, verse 27. Proverbs chapter 25, verse 21 to 22. Colossians chapter 3, verse 12 to 15. Being a dispenser of God's love. Pag moingon kog dispenser of God's love, ayaw gyud ibutang ang imong kaugalingon mga igsoon nga nanginahanglan tagugma. Dire mo ni sekreto mga igsoon. Gusto ta mo flows power o sa authority. Ang pundasyon na nagugma. Baliktas management baliktas management. Unsay opposite mga igsoons dominion o unsay di mo opposite synonyms, excuse me. Unsay opposites dominion? Management. Management, influence, control, power and responsibility. Management. Okay, kini. Simple kay nga illustration. Nganong wa may leon sa tumbay? Bisa na lang cheetah o tigre. Nga naman, di pa na mo ma-manage. Anything that we cannot manage will kill us. Patyon ka na. Unsa man nimo pag-manage ang leon? Nagsingin ito kong tanaw sa YouTube mga igsoon ko, giunsa man nila. Mga leon, mga igsoon, leopard, mga igsoon, panther. Grabe. Magtilap-tilap naman sa ilaha. Baw mo igsoon, giunsa, giligo sa gugma. Ningon gyud sila mga igsoon nga kining mga mananapag higugma ginamog maayo sa bata pa sila. Among yung gipabati sa ila sa gagmay pa kay sila gipabati gyud akong gugma nila sa bata pa sila. Hangtod didako na sila sobra sa kuha. Nirespeto sila sa kuha. Ngano man? Unsay sekreto? Gugma. Ngano wa may leon og tigre sa tumbay? Kay di man na nato ma-manage. Ngano naman kay anak madlungon? Kay ikaray maka-manage ana. Ngano mo naghihatag si musilingan? Muingon ka si musilingan. Nindutas yung mga bata. Buutan kaayo ako asos Ginoo grabing badlunguna. Ngano man? Ay likramo. Gihatag na sa imo ha. Kay ikaray makapasensya ana. Ikaray makamanage ana. Ha? Pasalamata tong Ginoo. Pasalamatan mo ina moingon ta. Gilad nang ginikanana kay mga anak badlungon. Uy ayaw kapag sulti ana. Ngano man? Kay kung kana mga bata ikaw pa'y nagpadakuan na, ikaw na namatay na ka sa high blood. Pero tanaway mo silingan, imong gisaway, buhi lang yapon. Nga naman, na-manage man niya. Na-manage siya, mga bana nga badlungon. Ano na pa man na sila, kaya na-manage man mo. Na-manage man mo. Ay, kuha ko yung mga igsoon. Anything that we cannot manage will fly away from our window. Manglupan na. O na dominion mga igsoon. Now karon, dispenser of God's love. Perfect love cast away all fears. Perpekto nga gugma. Nagtangtang sa tanang kahadlok. Ang kinabuhi mangod mga igsoon, ang pika side, moingon dayon sa pika side.
Walay Ginoo nga responsibilidad, walay Ginoo nga responsable sa akong kaluwasan. Ako mo'y responsable sa akong kaluwasan. Ingon po ng pikas. Dili ko responsable sa akong kaluwasan. Ang Diyos mo'y responsable sa akong kaluwasan. Tinuod man na, oras na tinuod. Asa man kamatuuran diha, nasto nga. Pero sa grasya mga igsoon, initial stage sa kaluwasan, wala jud kay parte diha. Wa gyud kay part. 2 Timothy chapter 1 verse 9, Ephesians chapter 2 verse 9, wa tay part sa kaluwasan. Okay? Sa kinabuhi, when we talk about overcoming life ha. Bisag unsaon nimong tarong og drives done, responsable kay kasi imong driving skills. Kana mga driver nga buangon, di mo ginani mo makontrol. Diha mo sud ang atong relasyon sa Ginoo. But ang pinaka-foundation mga igsoon, sa tanang dominion, tanang responsibility, tanang authority, ang pundasyon anak gugma. Higugmaa lang yun na, liguas gugma. Kana bitaw mga tigre, mo tanaw ko sa YouTube mga igsoon, giligo gyud nila may gugma ang tigre. Ligoon lagi nung may tigre, ang leopard, ang lion, giligo gyud ang may gugma. Sayunan ka mga igsoon, pack of lion, taglima ka bukliyon, magdungan-dungan sa gligid-ligid. Kuyog sa gligid-ligid, liyon, tilap-tilapan po siya. Ano man to? Anong posible man to? Iya man gihigugma. So mga igsoon, kung gusto ta nga atong pag-ampo epektibo, kung gusto ta nga mo flow ta sa gahom sa words of God, nga mo flow sa imong baba, mo flow ka sa power of the spoken word, kinala makat-on yun tang paghigugmas tagsa-tagsa. Di magay siguro makita sa imong naong, pero kinahanglan diha sa imong pag-ampo, nag-ampo ka sa imong igsuon. Ayaw gyud pag-ampo nga moingon ka, da mirisi Ginoo, salamat kay Ginoo ha, nga imong gigabaan gyud ako igsuon. Ayaw gyud ana. Ayaw gyud ana mga igsuon kay di gyud na mao. Dispenser gyud tas gugmas Ginoo. Okay, katapusan. Now, ikaduha pa day. Be proactive and initiate reconciliation. Di na lang ako basahon again ang verse ha. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Note, diri nga verse, kining Matthew chapter 18 verse 15 to 17. The offended should initiate reconciliation. Take note ha. The offended should initiate reconciliation. But if the offender refuses, then the offender is now released and is now restored to God, but the offender will result and continue on in conflict. Litan, ikay nasakitan. Muduol ka dito. Ngay, tagpasaylo. Magdakag elder, kuyog nimo, pero di pa gani sila prepared. Di lang na to aton. Ato lang sa iampo. Ingon sila nga di pa may open pastor nga bisitahan, ay lang sang bisitahi. Pabuta lang ang panahon nga mudawat sila sa bisita. Diha na, usod ta. Be proactive and initiate reconciliation. Now, before ta mo initiate o reconciliation, di na to kalimtan ang una nga punto mga igsoon, be a dispenser of God's love. Katapusan, make peace and choose peace. Romans chapter 12 verse 17 to 18. Recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Matthew chapter 5 verse 9. Blessed, spiritually calm, with life joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace, for they will express His character and be called the sons of God. Asa ang kalinaw, wala sa gawas. Naasod na to. Kay naaman ang gugma sa sod, naa ang kalinaw sa sod, atong ipadayag, pinaagi sa atong pagbantay sa atong kalinaw, pagbantay sa atong kalipay sa sod nato. Nga dili ta magpaapektar sa gawas. We have to be responsible sa atong action, reaction. We have to be responsible sa atong thoughts, sa atong words, sa atong action, o ang atong katungod diri, katungod sa paghigugma, katungod sa paghatag og kalinaw, kalipay, katungod sa pagreconcile mga igsoon. Kuha na itong mensahe ng kabuntagon. Manindog ta alas pagtapos. Father God, salamat kay sa imong message this morning. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kaayo.
Salamat sa imong pagpasabot kanamo sa imong word. Salamat kay Father sa tanan-tanan. Among gibalik kanimo Amahan, tanan og pagpasalamat ug akong gitugutan ng Holy Spirit mo ay allow your precious Holy Spirit in our midst to continue to speak to us, continue to enlighten us, and continue to help us go deeper in our relationship with you. Thank you, Father, for this blessing. The blessing, Father, of consciously realizing your presence moment by moment. Amen and amen. Praise God. Mag-practice pa na sila. Ako na lang bisitis yun. Dili ko kabisitas tam nandun. Hello, hello. So, announcement. Ang atong ihangyo sa mga dekon, na ato magbuwag ta karong hapon, atong duawon na ito ang kaigsuunan, na wari sa